tayo po ay dadako ngayon dyan sa Nueva Vizcaya. Ito malungkot na balita po ito. At, kahapon po ito nalantad, nabunyag, na discovery ng mga otoridad. Meron palang 7 namatay po dyan sa Ambaggio, sa Nueva Vizcaya. Natabunan po ng gumuhong lupa ang isang bahay. Nasa linya po natin si Miss Judiel Laino, Information Officer ng Nueva Vizcaya, PDRRMO. Miss Laino, magandang umaga po. Hello. Yes Hello. po, good morning po sa lahat Opo. po ng ating listeners. Unang-una po, kumusta po muna dyan sa Nueva Vizcaya? Nakapaglinis-linis na po ba? Nakapag-clearing na po ba sa lahat po ng sulok ng Nueva Vizcaya sa ngayon? Yun sir, may mga part pa rin po talaga sa ating mga provincial roads na itutuloy pa rin po yung mga road clearings po natin. Sa mga national roads naman po natin is yun na po yung inuna nila kahapon. Opo. Opo. Ito pong 7 na namatay na ito, saan po ito natagpuan po? Bale, ano po sila, ang residential area po nila is Labang, Ambaggio. Mm-mm. So, taga doon po talaga sila. Bundok ito. Yes po, family of 7 po sila. Opo. Yung residential area po is malapit na rin po talaga sa farm po nila, garden. Opo. Sabihin, Opo. hindi lang sila nag-iisang bahay doon, marami pong bahay doon? Based po dun sa documentation na sinend po sa amin, Mhm. though hindi po siguro nakuha yung buong area, is yung bahay lang po nila ang nakita kasi sa area nila, sa area na yon. Teka, ang tanong namin sa iyo, ba't hindi po napasabihan at di nakapaglikas po itong mga ito? Nasabihan po na ano naman po sila ng preemptive evacuation. Kaso nga lang po, sa mga nagdaan daw po na bagyo is hindi po sila ganun naapektuhan. So, hindi rin po nila inaasahan na yung bagyong Pepito is iba yung dala. So, ayun po. So, hindi sumunod po nung napasabihan po? Opo. Yun po yung nakalagay sa report po ng MDRRMO ang Baguio. Opo. Meron pa ho bang mga hinahanap po dyan sa landslide area na yan? Na-retrieve naman na po silang lahat, sir, kahapon din po. Opo. So, wala na. So, Wala na po, sir. opo. So, isang buong pamilya po itong na tabunan ng gumuhong lupa. Opo. Bale, dun sa bahay na po yun is 10 po talaga sila. So, may 3 pong survivor at yung 7 po ang unfortunately May 3 nakasurvive. Opo, meron po. Opo. Maliban po doon, paano po pala yun pagkatapos ito pong pagguho na ito? Sila po ba ay papabayaan na bumalik po doon sa kanilang tinitirhan? Sa ngayon po, hindi pa po nila pinayagan na bumalik po sila doon. Oo. Bale, nasa pangangalaga pa po sila ng Rural Health Unit po ng Ambaggio. Opo. Di ho ba yan bang lugar na yan po isa doon sa mga natukoy na landslide prone areas? Kasi may inilabas po ang DNR, Mines and Geosciences Bureau Miss Laino? Opo. Based po kasi dun sa, yun nga po, yung may image po kasi na sinend sa amin, kitang-kita naman na po talaga na prone sila sa landslide. So alam nyo, kahit kayo dyan sa PDRRMO, alam nyo na yun ay landslide prone area batay sa deklarasyon ng ating DNR. Opo. Kasi mountainous na po kasi yung sa kanila. Opo. Kasi nga po yung garden nila is doon na rin po sila nagpatayo ng bahay po nila. Kaya lang po, syempre may parang nagkulang tayo doon na hindi natin sila inalis dyan. Mayroon na palang deklarasyon na yan po yung landslide prone area Nag-conduct din naman po ng preemptive evacuation ang MDRRMO at saka BLGU. Okay. So, opo. Di ba yung mga barangay po ang nangungunang nagsasabi dyan, oy, umalis kayo dyan. Yes po. Opo. At totoo bang meron silang kamag-anak na kagawad ng barangay? Wala pong nabanggit sa incident report po na galing ng MDRRMO Ambaggio. Kasi lahat ng mga barangay ngayon sinasabihan na po Dahil ang tinukoy talaga
ay mga barangay na landslide prone at saka flood prone area. So dapat kaagad-agad mula nang inilabas yan kasi nilabas sa website yan eh. Inanunsyo po ng DNR na meron talaga, may mga pangalan po yan. May, yung 2,000 mahigit na mga pangalan eh. Kung di ka nagkakamali, mahigit pa sa 2,000 yan. At Opo, at natukoy po yung mga yan. Opo. Ano po nangyari? Opo. Hindi rin naman po nagkulang ang BLGU saka MDRRMO at municipal level sa pagpapa-preemptive sa kanila. So, ayun nga, sir. Opo. Miss Laino, hindi lang po, Yes po. hindi lang po preemptive evacuation ang sinasabi. Forced evacuation. Yes, Opo. sir. Oho, kaya Lalo na po sa mga area na, ayun nga, very, sa landslide. Opo, kaya kami nagtataka kung bakit hindi po sila naialis dyan. Kaya ayaw nilang umalis, puwersado silang umalis po dyan. Miss Laino. Opo. Ayun nga po, yung iba pong residente sa area nila is talagang nag-evacuate din naman po. Sila lang ang naiwan. Nako. Kasi ang may malapit naman po na na daycare sana doon kung saan pwede silang mag temporary. O yung daycare na yun ang temporary evacuation area. Yun po yung pinakamalapit sa area Pinakamalapit. daw po nila. Tapos hindi pa sila umalis doon sa kanilang lugar. Opo. Di man lang Opo. sila umalis. May bata dyan sa pito na yan? May mga bata? Meron po. Nako, kawawa naman, Diyos ko. 1, 2, 3, 4, 5 na minor. 5 na minor. 2 matanda. Sino yung matanda po? Mga magulang yon? Nila? 6 na minor po pala. Yung dalawa. 6. Yung isa, ano yon? Isang 25 years old po, tapos minor na po lahat. Yung mga nakaligtas, kaano-ano nila po yon? Yung 3. Yung nakaligtas po na 3 is yung mag-asawa, tapos yung bunso po nilang anak na 4 years old. Opo. Mag-asawa, yung mga namatay doon, anak din nila. Anak at pamangkin, sir. Anak at pamangkin, iniwan pa nila yung mga yon. Silang 2 mag-asawa. Tulog po kasi sila doon, sir. So, Yung time na yon. So, ang nakalagay po sa report is nung time na parang may naririnig na daw sila na gumuguhong lupa kasi dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan nung time na yon. Gigisingin na daw po sana yung mga batang tulog. Opo. Pero ayun po, biglaan nga po yung nung pagragasan ng Sige po, Miss Laino, no? Sana po maging aral po sa atin ito, no? Hindi lang po sa Yes po, opo. hindi po doon sa mga tao lang na nandyan. Kasi yung mga yan, lahat ng pangatiwiran sasabihin yan para wag lang umalis at iwanan yung kanilang bahay at yung kanilang mga kagamitan doon. At siguro may mga hayo pa silang maiiwanan doon. Pero siyempre, tayo naman na nandyan sa mga tanggapang katulad ninyo, malinaw naman ang direktiba ng Department of National Defense. Si Secretary Chodoro pa nga, pati si Presidente, forced evacuation, pati sa NDRRMC. Ano po? Para sana tayo, preempt, yun po ating pinangangalandakan dito, preemptive, forced evacuation, patas may nangyari pa. Nakakalungkot po, Miss Laino. Yes Opo. po. Sige po, ingat din po kayo dyan at hindi pa yata kayo lubusang nakakabangon po dyan. Hindi pa po. Hindi pa. Baka may kailangan pa po kayo. Ano pa ba kailangan nyo dyan? Nga pala po. Ang pinakakailangan po ngayon ng province namin is food packs po talaga para sa mga kababayan pa rin po namin na nasa evacuation centers pa rin at saka sa mga naging affected po talaga ng bagyong Pepito. Opo, sige po. Ganun na lang po inalam lang po namin kasi isa lang naman layunin natin dito na wag na pong maulit po yan kasi hindi naman nagkukulang po ang mga nasa itaas sa pagsasabi. Pati kami po dito, inuulit-ulit po namin yun yung mga ganun panawagan. Salamat po. Good morning po sa inyo. Yes po, sige po sir. Opo. Welcome po. Sige po. Si Ms. Dugel Laino, Information Officer ng Nueva Vizcaya PDRRMO at ang oras po natin mga Hilingan, walang pinopro